nasa mataas na area. Opo. Ang kinabubuhay ron, puro tanim ng saging, tanim ng mais. So, nung panahon ito, yung anihan, marami kaming stock. Saan po ba ang lugar kayo, kuya? Cebu, Mingladetia. Ah, Toledo City ang sa amin. meron po, kasaysayan po pala yung lugar na yun. Oo, eh. So, nung, magasaganan po nung panahon na yun, ano naman po yung, nung dumating na po sila, ano po nangyari po? Eh, naging malungkot marahil dahil yun nga sa pangyayari na kumbaga, siyempre dumating yung mga Hapon. Opo. Ang mga magulang ko, siyempre doon sa kampi ng sa Pilipino, Opo. eh, nagkaroon ng medyo, alam mo kasi ugali ng Hapon noon, kaya nauso yung sabing makapili. Opo. O, kasi yun ang tatay ko nga napagbintangan na nagtumutulong sa mga Hapon. O, ngayon, nung makita nila, kasi ang ano ko nga, ang ano nga ng magulang ko, kumbaga kung sino yung dumaan at nangangailangan, binibigyan ko mga marami kami alamanan. Eh, nagkataon na meron din ng, alam mo, meron mga Pilipino na nagsasabi na yung tatay ko nga makapili kung sino yung kakampi doon, kung sino yung lumapit doon. Ang ginawa naman ng mga Hapon, nang bago na nga sila balikan, eh, ang inano sa kanya, naging ano siya, parang guerrilla na hinahabol na pinangkit. Kaya nangyari ano, kami lang mga magulang, kami mga anak. Pumasok kami sa isang hukay, doon kami tinakpan. Ay, tinapang po kayo para po Tinakpan kami nung lola ko, tinakpan kami ng mga kinamalig na mais. Opo. Doon na lang kami nagtatago dahil hinahanap kami ng mga Hapon dahil ngayon tatay ko hinahanap. Kaya nung matagpuan nga raw yun, eh, natural, pinatay. Kasi tinuro, pinilit. O ngayon naituro nga na pinatutuhan na siya na tumutulong sa kabilang panig. Eh, doon nga, pinatay. Wala na akong magagawa. Opo. So, bali-bali pa lang po kayo. Wala na, hindi ko na alam yung tatay ko. So, hindi ko na nakikita. Kaya nga, Anong age po kayo kuya nun? siguro nasa halos siguro mga hindi ko lang makakuha siguro dahil hindi ko na nga alam, naikwento sa akin yun yung mga 19 siguro mga 1948, 49 ganyan bago mag-50 kasi medyo may isip na ako. Opo, may buwan pa po Nung kayo. pala tatanong-tanong ko lang doon sa lola ko kasi kumbaga kami nagkahiwalay na nga kami pamilya lahat. Yung nanay ko napunta sa ibang lugar dahil nga doon sa parang nagkaroon na nga ng phobia, siyempre takot na. Nagkahiwalay kami, napunta. Yung napali nag-aruga sa akin talaga yung lola ko. So, bali, ano Nagpapalaki po sa akin. yung naging kaugalian po ng mga Hapon ng panahon na yun? Eh, sabihin natin may kalupitan. Malupit po May talaga. kalupitan ako dahil sa akin nga lang na sa akin lang na napagkalam, yung tatay ko nga po mo nahuli nga raw na talagang pinagsipitan. Agad na po pinatay nila. Nawala naman lang po. Ano? Sabi nga nung matatanda, sabi nga nung lola ko, tinalian nga raw ng lubid sa likod, nilagyan sa kasi balon ng araw, di ba Opo. balon. Ang igiban, wala nung puso eh. Puro balon na malalalim yun. Tinalian na ng lubid dito, tapos hinulog sa na balon. Eh, siyempre, lalagyan ka pa naman ng pabigat sa paa, di putol daw ito, lagyan. So, ganun kalupit yung nababalita ko, pero hindi ko nakita, pero iniisip ko totoo. Kasi marami rin kasi meron pa nga raw balita nung araw, talagang kalupitaw ng Hapon, lalo na nung bumalik na umalis nga si MacArthur na bumalik na nga. Tapos na nga ako nga siya sa station na Aisha dito. Eh, nung nabalitaan daw nila yun na bumalik na kasi MacArthur. Doon naman nabilusad yung Hapon ng fixed violence. Lahat ng kabataan na nun. Ibinabalibag raw sila, sinasahod ng bayoneta eh. Oo nga daw po nangyari nga po yung Oo, yun ang kasi sayang na ko sa mga magulang ko. Bagamat wala na nga sila. Kasi na ako, 71 na. Ay, 71 na po yun. Oo. Matagal ka na din po. 43 ako. So, balik po, kung yun po yung nangyari, ngayon naman po, balik tayo sa pinakamismo natin sa Pilipino naman po. Yung sa martial law naman po. Naabutan niyo po ba kuya yung martial law? Yung panahon po ni Marcos? 1972, 71, ganyan. So, bali, yung panahon po ni Marcos, ano po ba yung mga pangyayari po naganap po doon sa panahon po na yun? Yung
pamumuno po niya. Hindi sa pamumuno naman, okay naman eh. Opo. Wala namang nagiging, ano eh, wala namang nagiging, wala akong nakitang masama eh. Opo. Kaya lang nung medyo tumagal, siyempre nagkaroon na rin ng idea yung mga ibang Opo. nasa pamumuno. Dahil nga, una-una parang ayaw niya bumuha sa pwesto. Kaya inabot na siya ng 20 taon pa rin ang kulang. Opo. So, bali po, bakit po naganap po yung ano na yung mga martial? Di ba po yung martial na parang pong pag-aanahan ng mga tao? Rebelde. Oh, rebelde po. Para lang siyang, kumbaga, para siyang napagbibintangan na. Opo. Kasi nangyari nga doon yung kay Ninoy. Opo. Nung Oo. panahon po ng ano yun. Oo. Siya Kasi po nung- yung na ano, Siya rin napagbintangan na nung pagbaba ni Ninoy kasi rito, napatay. napatay. Eh sa tarmac pa, sa Naiva. Kaya siyempre sundalo ang sport. Kaya sa kanya nakatutok lahat ng pagkakamali. Lahat ng nangyari, pagkakat hindi natin alam, hanggang ngayon din natin kung sino talaga Ayun, nagpapatay minsan kay na rin. Ninoy. Pero ano kung siya nga yung Parang, commander-in-chief, siya nakakalam lahat ng umiikot sa ating sa kanya nakapokus sa ating tingin ng tao na siya ang nagpayari kay Ninoy. nung panahon po ba nung martial, na marami po talagang namatay? Kasi Oo, balita, may ano naman, may maraming balita na namatay. Pero ako hindi ko nakita yung actual na may namatay. Pero yung balita, marami. Kaya lang, talagang kumbaga nung araw kasi nagkakaroon ka ng takot Opo. sa batas. Dahil pag binigyan sila ng Pilipino, may magamang pasukin. Opo, Sa kasi talagang ano po. talaga pinapasok nila. Ganun po yung Naranasan namin napila kami kasi sa kamunin kami nakatira. Naranasan kami pumila sa kasada hanggang Presinto Gis. Presinto Gis sa Kiyomas ng Kiyomas. Opo, Hindi nakita Kiyomas. nila Presinto Gis. O galing kami ng Tomas Morato. Oh. Nilakad namin yun. Layo Para kami nasa Ditsmart, saka Tarlac, kaganon. Naglalakad kami. Kasi nga Talaga po naranasan niyo po yung Naranasan kami sundutin ng baril talaga madaling araw. Nalalabas yung mga lalaki, lahat ng lalaki. Lahat po na lalaki lang po. Nalalabas. Pero yung mga babae po, Hindi naman, hindi. Lahat lang ng lalaki kasi nga meron silang hinahanap na tao talaga na kailangan ko. grabe po pala. Kumbaga, sa aming normal na tao, maganda. Maganda po Kasi yun. nga, kumbaga protektado ka, wala kang pangingilag na maglalaki. Yun ang... Nagkaroon po ng disiplina po. Oo, disiplina ng tao. Talagang kung yung oras, yung lugar ng tundo ng araw, sabihin natin delinquente, pero nung panahon na yun talagang nagiging normal na kita. Kasi nagkaroon talaga silang takot sa kamay na bakal. Purpose po. Paano ba po nagganap naman po yung people's power? One, Dahil nga ang nagsisimula yung nasa ano, kay Ninay at doon lang yung nagsimula na nag-a-clash yung tao. Kasi nga, pinalalabas talaga nila na siyang nagsisimula ng pangyayari. And ayaw niyang masabawan na ayaw niyang lumabas sa pwesto. Parang gano'n ang naging nangyayari. ano po naging parang participation po ng mga tao sa panahon po nila? Yung pag... Di ang pagre-rebelde. Rebelde na lang po nila ng Pag-isa, nanununog sila ng bus. Po, nag-aano po na... Oo, yung mga GD nung araw dito, siya ay Maynila. Talaga sinusunod nila pagka nagkakaroon ng rally-rally. Talagang batuhan. Lahat ng Maynila, abilita rin, sarado sa lang niya pagka nagkaroon ng strike. Saradong turus-turus sa lang niya. ano po naging parang buhay ng mga tao po nung naganap po? Gano'n, paminsan may parang, Nagkaroon po ba ng mga parang... meron namang, kasi hindi ba naman, wala namang problema, wala namang ilang, kumbaga, wala namang ilang kinatatakutan, wala silang ginagawang balakid sa gobyerno, namumuhay ng normal. Ganun pa rin. Ganun pa rin po. Oo. Hanggang sa pagdating po ng people power to na... Ang people power. Kaya lang, biglang sumaya nung magiging magpalit ang panahon, nasi Kore. Opo. Kasi nagiging malaya ang bayan ng bawat isa. Opo, kasi Hindi nagiging nagiging demokratik kontrolado. Hindi nagiging kontrolado. Kahit- Kumbaga, kahit sino pwede magayan. Hindi ka pares nung araw na tikom ka dahil nga iniisip mo baka ma-intercept ka nung iba, na iba ang palagay sa'yo. Yun yung So, bali, pero ang buhay noon, sabihin natin na, pero normal doon sa walang nagiging sa kamalaan. Opo.
Mas maging maganda po ba yung Maganda pa nga nung araw kasi paglakad ka, wala kang natatakot, wala kang nakikitang adik, wala kang ano. Hindi katulad po ngayon na ano. Eh sa ngayon naman, sumobra naman ang laya. Opo, laya po. Yun naman ang pinakamahirap ngayon, pinakamabigat. Naging sobra ang laya, kaya tuloy sa kaluwagan ng tao, tao na rin ang gumagawa ng kanyang pagkakamali. Ay, oo Na nga, hindi nila tama po naiintindihan o akala nila yun na yung tama. kayo. Opo. Pero hindi natin alam yun ang sumisira sa kanila pagdating ng oras. Ang panahon natin kasi ngayon, ika nga eh, sabi nga nila high-tech na eh. Opo. Oo. Napakarami na po. Maraming gumagawa na, maraming nagiging matalino. Opo. Sa sobrang talino, lumulubog ang bansa eh. Opo. Nangingibabaw yung ibang bansa. Tama Nagiging po. alipin tayo hanggang ngayon. Opo. Panahon pa ng hapon, alipin na tayo. Ano pa kaya ang buhay na kahinat na nung ating katulad mo, ikaw. Opo. Yung maging anak mo, maging apo mo, ano pa kaya ang buhay na tatapitin mo sa tabi ng oras. Isa ngayon pangalan, na sobrang laya ng Pilipino, parang wala nang magagawa mo na lahat ng gusto mo. Kaya lahat ng palaki dyan na sumbang naghanap yung lagi. Nandiyan yung mga droga pumabalot sa atin, hindi lang dito sa atin, dito lang pamanufacture. Lahat ng gamit ng gagamit ka dito ginagawa. Kasi dito malaya ang buwan. So, mas approve pa po kayo nung nakaraan. Mas ang buhay ng araw, Mas maganda pa po. sabihin natin, delinquente nung araw kasi pag naglakad ka, pwede ka mapagsusikahan. Pero nung araw, talagang nung araw, panatag ka. Kasi wala kang, pag naglalakad sa isang kalye, hindi ka nagala, baka may asit dito, hindi na sabi. O yung anak kong nag-aaral, baka mamaya, dudubutin. Eh ngayon, ang isip ng tao, blanco. Lahat, puro negatibo, puro papatayan natin. Puro puto mo yun, hindi ginawa. Ang ginawa ngayon yung mga may pera. May pera, tama po. Dahil pera Pero din. pinapagahanan po nila. Yung mahirap lalong naiipit. Kasi yung mahirap wala ka ng lakas, puhunan mo, lakas lang. Tama po. Paghira ng katawan mo, wala ka ng kita. Ano pa gagawin mo? Okay, ganun po ba? So, maraming salamat po sa mga sinabi niyo. Napakarami po natutunan, marami po akong nasabi na nasa isip ko po ngayon na yung mga bagay-bagay po na dati po talaga na para mas po ako dun sa medyo nahigpitan po ako ngayon dun sa nakaraang dinastiya. Pero ngayon po mas naunawaan ko po na mas maganda nga po yung nakaraan kaysa yung ngayon. Mas maganda, malaki ang nagiging. Kasi nga po sa sobrang kalayaan nga, sabi niyo nga po, sa sobrang Sobrang kalayaan, laya ang tao. Pilipinas. Kaya lahat Sa tao. kita mo ngayon, ultimo batang maliit. Kung ano na ng kabutihan ng nalalaman ng tao. Hindi ko rin hindi ko rin maisisi. Pero kung minsan sa media rin natin eh. Opo, tama. Kasi sobra-sobra yung pagpapabisitiro sa mga, lalo na kung mga sa ibang bansa. Opo. Yung mga foreign foreign masyado nilang pinakikita sa atin. Eh ang Pilipino naman, mahilig doon sa panggagaya. Tama. Lahat mang nakikita, gusto gawin dito. Magiging original rin, magiging takirin sila. Eh samantarang tayo laki sa hirap, sanay tayo sa hirap. Kaya wala na tayo, palagay ko nga, itong ating lugar. Dinagori ang mayaman. Pero- Lahat nag-ambisyon na dito pumunta dahil dito ang yaman. Pero lahat ng Pilipino nandito, puro alila. Puro katulong, puro mahirap. Tama po ba? Pumunta ka rito, walang mayaman dito na ang katulong inchik. Lahat ng mayaman dito, ang lahat ng Pilipino katulong Katulong inchik. inchik. Oo. Kahit saan ka magpunta lugar, Pilipinas. Kaya nga po sabi nga po independent, malayo na po Pilipinas, pero hindi pa rin po talaga nakalayo. Hindi makaka-forma, hindi ka pares doon. Hindi po talaga tunay na malaya ang Pilipinas. Hindi lagi malaya. Dahil mas- Sobrang ating laya, yung pagmumonitor sa ating kasi ng Iba pa po na mag-monitor sa akin. Iba pa po gumagalaw. Hindi ka tulad ng talaga. hindi kung sa tayo na lang kita mo ilang dekada na nung araw makikita mo binibidyo ang China pinakamahirap na lugar. Opo, ngayon po. Malaki ang populasyon, maliit ang lugar nila. Yung iba nakatira sa dagat, naglalayo sila ng yung tawagan nila balsa. Tapos doon yung tinatarikalan ng bahay, doon sila nakatira. Ngayon, lahat ng produkto halos China. Bakit nagkakaroon? Samantalang ang Pilipino, dito sila pumunta para kumuha ng yaman. O, lahat ng kinuha, bakal, lahat ng baka dinadala nila roon. Pagdating dito, importin na, mahal na. Tama.
Kaya ano, nagiging bagamat nandito sa isa lugar na mayaman, happy pa rin ang katayuan natin. Mababa pa rin ang natin. Kaya po pala naganap na yung mga story na gano'n, Wala pa rin mangyari, hindi pa rin na-resolve yung problema dito. hindi pa rin malutas ang problema hanggat nandyan yung mga tao ka nga na bagay, sana isipin mo para sa kanila lang. Hindi pangkalahatan. Hindi pa, ang ambisyon na hindi pangkalahatan, pansarili. Kaya ang tao, tayo nabubuhay na sa pangarap. Hanggang pangarap na lang kung kailan matatapos. Kailan matutulukan yung pangarap na yun. Sana po may namumuno po sa atin na talaga silent po. Sana nga. Sana. Kaya lang po, Sana nga magkakaroon ng katuparan. Kaya nga, hanggang sa pangarap na lang tayo. Hindi natin masisiguro kung matutupad yun. Maging maring do sa anak, sa apo, do sa magiging generasyon ng kasunod natin. Baka sakali. Pero sa ating panahon sa ngayon, wala po. sa palagi ko wala pang katuparang makakamit. Kasi sa nakikita ko sa atin, sumarami lahat yung nandyan yung mga, nakita mo naman, kahit anong sabing bawal. Bawal ang maglakad sa kalye. Bawal ang rugby. Pero nandyan pa rin din na mahuli. May dahilan niya bakit. Ang tanong bakit. Pero pag ikaw ay may pera, at ikaw ay alam nila merong umama kukuha sa'yo, pwede kang kunin, pwede kang naputin. Dahil may pakinabang sa'yo. Pero pag ikaw ay walang pakinabang, hulihin ngayon yan, mamaya nandyan na nandyan. Kawawalan na din kasi wala kang mapalay sa pakinabang, walang mapupulot. Kaya yung gobyerno natin, masasabi ko talaga na hindi nila pwedeng pabayaan kasi yan yung nakakatira sa atin. Kumbaga, kahit saan ka pumunta, yan yung nakapronte. Nasa kalye lagi yan. Kung yan meron silang proyekto sana, na pwedeng kuhanin yung mga bata na yan, tawagin natin, ikulong nila para matulong sa mga marami pakinabang ng gobyerno din. Kung talagang gusto yan. Ang problema nga, kung wala silang makukuha ng kapalit, wala rin lang tayo, hindi hayaan mo na sa kanya. So, bilang po sa katapusan po natin, ano po yung gusto nyo bigay na aral sa mga kabataan po? Siguro kung yung gustong magsikap, magsikap. Dahil kasi sa pagsisikap, maaaring doon makamit yung tagumpay na inininitino mo, lalo na sa magulang mo. Kasi magulang wala naghahanap ng masama, dati ikabubuti sa anak. Ngayon doon sa mga anak, kung nakasakuyan, nag-aaral sana, yung ibinigay sa kanila ng pagkakataon ng magulang nila mag-aaral, pagbuti.